Nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasamahan natin ay nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. Most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang 5 buwan. And grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan ang lahat ng mga senador, ng lahat na kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings, kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may, of course, mapapakita po ng pruweba, ng ebidensya, at yung kanilang agenda ay siyempre ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro, dahil dyan, ay medyo naipit po tayo. Siguro may mga nasaktan, may mga may kapangyarihan. Obviously, mas malakas sa akin na hindi na po natin, wala na po tayong magagawa. Yan, narinig nyo na si Senator Zubiri, no? Yun na ang katotohanan sa likod ng pag-resign po niya, di ba? Nabanggit na niya na merong mga kapangyarihan ang nasa likod. Nagmula dong tumutol po siya sa People's Initiative at saka doon sa Chatcha at saka eto naman ngayon sa Fidelix. So, under pressure daw siya dito, no? Meron daw mga nag-tridor sa kanya. Yan ang mga binabanggit niya, mga guys. So, ano na ang hinala natin dito? Ang hinala ko dito, no? Nasa likod naman ito, siguro yung mga tao natin dyan sa Malacanang. May gumapang. Yan ang mga term mismo ni Zubiri, mga guys, ha. Sinabi niya dito ang katotohanan. Hindi niya dito sinabi noon sa privilege speech niya. Pero dito sa interview na to, no, makikita na natin ang katotohanan. Mas may mga kapangyarihan daw ang hindi niya sinunod ang instruction. So, sino kaya ang nagbibigay ng instruction dyan, ha? So, ngayon, marami daw nagbumabaliktad na sa kanya. Yun daw ang dahilan, may nag-tridor na dahil daw hindi niya sa pagsunod, no? Nabanggitin niya ang Fidelix hearing. Ito, sa palagay ko, nagsasabi na siya ng katotohanan. Kaya pala, no, na medyo under pressure siya, napasulpot-sulpot na siya doon sa Senate hearing na talagang pinabulaanan niya si Senator Bato na medyo dahan-dahan na kasi nung time na yon may mga instruction na pala doon, oh. So, wala nang iba. Malacanang yung instruction yan. So, sino ang nagpapagalaw sa mga tao sa Malacanang? Hindi naman siguro si President Marcos, di ba? Iba na yung haka-haka ngayon. No? Okay, panoorin muna natin yung mga tatlong guys. And don't forget to subscribe muna, ha? Senator, bagamat batid na ho namin ang inyo pong talumpati kanina, baka meron ho kayong gustong i-share sa amin po. Ano ho bang punot dulo nito na pagpapalit po ng liderato ng Senado? Alam mo, Alex and Ali, nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasamahan natin ay medyo hindi na ganun I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po, marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. At siguro, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahihinayan lang talaga ako, Alex, kasi alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, last bastion of democracy. Pero mukhang may ibang tao na may ibang agenda. But of course, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chis Escudero
sa pag-ascend niya po as bilang Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang 5 buwan. And grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan ng lahat ng mga senador, ng lahat na kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may of course, mapapakita po ng pruweba, ng ebidensya, at yung kanilang agenda ay siyempre ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro dahil dyan ay medyo naipit po tayo. Opo. Ang dami po nating ginawang mga hakbang para manatiling independensya ng Senado. Biro mo, 4-5 months ago, kumuntik na mawalang saysay ang Senado. Tayo po ay lumaban para sa ating institusyon, and I'm proud to say that nanatili po tayo. So, yun lamang po, siguro may mga nasaktan, may mga may kapangyarihan. Obviously, mas malakas sa akin na hindi na po natin, wala na po tayong magagawa at this point in time. I respect the decision of my colleagues, and I congratulate Senate President Chis Escudero, and I hope he does a good job. I hope he does a good job at yung mga naiwan po yung mga bagong liderato ng Senado, I hope they do a good job for the country. Nahunin nyo na meron pang mas makapangyarihan po ang may kagagawan ho nito. Gusto siguro malaman ho ng taong bayan na not only within your halls of ng Kongreso, ang may kagagawan ho nitong pag-resign ho ninyo, pwede ba ho ninyo mabanggit sa taong bayan? Sino ba yung sinasabi ho ninyo makapangyarihan? Hindi ko na siguro babanggitin yun, Alex. Siguro, alam mo, gusto ko lang katahimikan na yun. Pahinga muna kasama ng aking pamilya. Opo. Alam mo, nagugulat lang ako dahil yung mga nagbibigay suporta sa akin nung Sabado lamang ay biglang bumaliktad. Hindi ko po alam bakit. Medyo nakakalungkot. Sabi ko nga kanina sa aking speech, heartbroken po ako. Mahirap na magsalita, Alex, pero sa totoo lang, of course, ganyan ng politika, wala po tayong magagawa. We have to go with the flow, ika nga, and they had the numbers, they had more than 13 votes. So ako po yung nagbigay na lang ng aking privilege speech sa pag-resign bilang senador. But I continue to be an independent member of the Senate, and of course, babantayan natin na tuloy-tuloy po ang mga traditions at rules ng Senado. Di po ako papayag na hihina ang Senado bilang isang institusyon na tinatawag po natin last bastion of democracy. Po, Senator, you made mention kanina na isa po siguro sa mga rason dahil itong nangyari to sa Senado is because ito pong ongoing na Senate investigation po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato. I'm sorry to be blunt po, Senator, meron bang kinalaman ditong Malacanang? Well, maraming haka-haka, maraming nagpipapadala ng text message na wina-warning po ako na yun nga, ay medyo maraming nagagalit sa akin. Sabi ko nga sa hearing, naalala nyo, nagsalita po ako sa hearing, I attended once at nagbigay po ako ng pahayag na sana wag gamitin itong hearing para sa pamumulitika. Yes. At sinabi ko doon, napakahirap ng aking sitwasyon. Yung dalawang panig, kung saan po tayo membro ng unit team, yung isang panig galit sa akin dahil sa mga ginawa ko ding hakbang laban sa kanilang mga alyado. Dito din sa kabila ay nagagalit sa akin dahil itinuloy ko po ang pagdinig nitong hearing na ito na karapatan naman po ng mga senador yan, karapatan ng chairman ng committee na magkaroon itong mga hearings na ito. So, talagang nakakalungkot. Nakakalungkot. Kung totoo po yung mga haka-haka nila, nakakalungkot. And of course, I don't have direct knowledge. But syempre, pag ganitong klaseng impluensya na nakikita po natin na mga sumusuporta natin ay biglang bumabaliktad, ay medyo mabigat din. Mabigat din. Pero okay lang po. Ano naman tayo, cool tayo, sport naman tayo. Matagal na ako sa politika since 1998. Kaya okay na rin sa akin na gawin ko na lang aking tungkulin bilang isang ordinaryong mambabatas. At mas maganda po yan, hindi po tayo under pressure na dapat sunod-sunurin tayo sa mga
utos ng mga ibang tao. Mas maganda po sigurong ganyang klaseng tungkulin sa ating mga darating na mga buwan at taon bilang isang senador. At tama lang, no, na hindi sunod-sunuran yung Senado sa kung ano ang gusto ng Malacanang. Independent body po, Mr. President, yung Senado. No? Hindi porque gusto mo, yun ang talaga ang mangyayari, tapos palitan nyo lang dyan. Ha? Nanonood po kami, hindi po kami papayag dyan, lalo na sa mga paggalaw nyo sa konstitusyon. No? Yun talaga ang pakay mo, Mr. President. Tama talaga yung sinabi ni Digong na hindi ka talaga titigil, hindi mo makalkal yung konstitusyon. Oo. Ang unang gumalaw yan, yung papa mo, si Marcos Sr. Ngayon, ikaw naman. No? Ang kakapal naman ng mukha nyo. Nag-consultation na nga ang Senado dahil nakita nyo na ayaw ng mga tao. Ayun, pinapalitan nyo na ngayon si Zubiri. Yan ang dahilan dyan. Pero hindi kami papayag. Hindi tayo dapat papayag dyan, mga guys. Na gagalawin nila ang konstitusyon. Kasi wala kami tiwala dyan sa iyo, Mr. Marcos. Ha? Kasi nagparamdam pa yung tao mo, si Gadon. Nagparamdam na i-propose na daw yung term extension. Ano kayo, mga hilo? Dr. Zubiri, katanungan ko lang po, nabanggit nyo kasi you did not, I will paraphrase po, Senator, you did not follow instructions. Ito ba may kinalaman dun sa mga, syempre, isinusulong po na legislative agenda ng ating Pangulo? Pero alam din natin yung talagang pinanindigan ninyo na independence of the Senate, considering tatlong supposed to be equal branches of government, ang executive, judiciary, at ang legislature. Yung legislative agenda, particularly po yung economic chacha po, does that have anything to do dun sa hindi pagiging stampad Senate nga sa inyong pamumuno? Well, hindi kami tumupad sa timeline dahil nga yung gusto po nila na RBH 6 na pinag-hearing po natin na yun. No? Hindi pa tapos yung hearing ng RBH 6. Unfortunately, hindi ko na po alam anong mangyayari doon dahil nag-resign din po si Senator Sani Angara sa kanya mga komitiba. Siya po yung sponsor nitong RBH 6 sa mga hearings. Naalala ko meron po silang timeline na hindi po namin naisunod dahil sinabi naman po natin, kailangan pag-usapan to ng masinsinan. Hindi naman mamadiliin ang amendment sa Constitution. Napakahalaga po na ganitong klaseng importanteng panukala, hindi pwedeng basta-basta ipasa lamang ng isa't dalawang linggo. No, kailangan ng extensive consultation. Kaya kami po ay pumunta ng Baguio noong nakarang linggo. At this week sana, we were supposed to go to Cebu and Cagayan de Oro. Mukhang hindi na po matutuluyan kung saan pag-usapan po namin ang RBH 6. Of course, nag-umpisa po yan nung napikon yung may mga kapangyarihan na hindi po namin sinuportahan ng PI, People's Initiative. Siyempre, hindi po namin susuportahan yan dahil mawawala po ang kapangyarihan, ang saysay ng Senado dito sa mga desisyon na usaping amendments ng Constitution. Kasi tatanggalin po nila yung kapangyarihan namin to vote as one. Kaya in a rare moment, nagkasama po kami lahat, nagkaisa po kami lahat, na hindi kami pumayag. Unfortunately, dahil dyan, ay may mga nagalit po sa akin at sa aming liderato. And dyan po nag-umpisa siguro itong problema ko. Pero okay lang, Ali. I take it with my head held up high. Proud po ako. I'm very proud. Ako yung nagagalak na nagawa ko po yung tungkulin ko bilang Senate President kung saan talagang binigyan po natin importansya, independensya ng ating institusyon. Hindi po tayo natakot, hindi po tayo nag-compromise. Pagdating po ng ating institusyon, we kept it independent as much as possible and relevant in today's society. Thank you. Okay, Senator, siguro panghuli po, sa panig ho na inyong pamilya, ano ho ang sentimiento ho nila dahil po sa nangyari po nito? Well, natutuwa po ang aking asawa dahil makakasama ko na siya. Magbabakasyon po kami next week. At alam mo, kung hindi nga matuloy itong leadership change na yon, sigurado during the break, may gagapang at may gagapang pa rin para palitan ako. Alam ko may mga nanggagapang dyan. Medyo malungkot lang ako, medyo heartbroken na ako dahil ang mga tinuturi kong mga kaibigan ay nag-traitor pa. So, ganun talagang politika. But that's my only regret. Yan siguro yung only regret ko na
nakita ko yung mga kasamahan ko ng ilang taon, yung iba, 7 taon, magkasama kami, 5 taon, sa hirap at ginawa bilang grupo dito sa Senado, biglang bumabaliktad dahil kung ano-ano man na ipinapangako. Ang akin lang dyan ay tuloy-tuloy lang po ang laban. Tuloy ang laban. Hindi po tayo titigil hanggang matulungan natin ang masang Pilipino umangat ang kanilang buhay. Whether as an independent member of the Senate, whether as a minority member of the Senate, whether as a majority member of the Senate, lalaban pa rin tayo para sa kapakanan ng ating bayan. Alright, narinig nyo na binigyan pala ng timeline nito si Zubiri, di ba? Binigyan siya ng timeline doon sa mga gusto ng Malacanang. Una, yung sa Chacha, tsaka yung sa PI. Ngayon dito sa PDLX, na hindi niya talaga na awat si Senator Bato, ayun na ang nangyari, di ba? O ano sa palagay niyo dyan mga guys, di ba? Klarong-klaro na itong mga galawan ni Lam. Yan, di ba? Meron pa silang timeline, Talagang pinipresyon nila si Zubiri. Kaya nag-resign si Zubiri dahil hindi niya na mapigilan ang pressure. Inamin niya na mismo, di ba, dito. So, eto, klarong-klaro. Nag-resign si Zubiri dahil sa pressure ng Malacanang, no? Binanggit pa niya dahil dito din sa napakabigat na hearing ni Senator Bato. Yan. Takot na takot yung Malacanang. Hindi nila mapigilan ang hearing. Si Zubiri ngayon ang naging casualty. At least alam na natin ang katotohanan sa likod ng pag-resign ni Zubiri dyan sa Senate President. At eto na ngayon ang bagong Senate President natin, si Chis Escudero. No? Ano kaya ang style na naman ito? Baka meron na namang timeline na binigay sa kanya. Meron na namang mga pressure. So, ang nakakaalam lang dyan si Chis Escudero lang. And comment naman kayo dyan, kahit na mga bashers, no? Hi nga pala sa mga bashers ko dyan, no? Ang dami ko ng bashers. Welcome pa rin kayo. Kahit na ano sabihin nyo, welcome na welcome din yan sa vlog ko. Wala akong problema dyan. Sabihin nyo anong gusto nyo, yung mga loyalista dyan. Kung anong sa palagay nyo, sasabihin nyo naman ngayon na talagang kailangan nang ipag-resign yan si Zubiri, di ba? Yan ang nasa isip nyo, di ba? O sige, bira, comment naman kayo dyan. Okay mga guys, thank you for watching.